Kung ikaw ay mahigit 60 at nahihirapan sa sciatica or nerve pain, itigil ang pag-asa sa leg stretches, pansamantala lang iyon, at walang nagbibigay ng pangmatagalang ginhawa sa video na ito. Ihahayag ko ang tunay na sanhi ng sciatica na karamihan sa aking mga pasyente ay mali at ipapakita ko sa iyo ang tanging 3 ehersisyo na kailangan mo para mapawi ang matalim na pagkasunog or nerve katulad na sakit sa iyong likod o binti sa dulo ng video. Ihahayag ko rin ang 3 karaniwang pagkakamali na malamang nagpapalala sa iyong sciatica sakit at ipapakita kung paano mo maiiwasan ang mga ito ngayon. Una, kailangan mong malaman kung ano ang sanhi ng sciatica at kung saan talaga ito nanggagaling. Kung hindi ay sayang ang oras mo sa stretches na talagang walang nagpapabuti. Ngayon maraming tao ang iniisip na sciatica ay problema lang sa binti dahil doon nararamdaman ang sakit at sintomas. Pero ang tunay na issue ay madalas sa iyong lower back. Ipapakita ko sa iyo ang siyensya sa likod ng sciatica para matugunan ang ugat na sanhi at magtrabaho tungo sa pangmatagalang ginhawa. Ang sciaticong nerve, ang pinakamahabang nerve sa katawan mo, ay nagsisimula sa iyong lower back o lumbar spine. Ito ay bumababa sa likod ng iyong hita at lahat ng daan pababa hanggang paa kapag ang nerve na ito ay napipiga o naiipit sa lower bahagi ng spine. Karaniwan sa L4, L5 o L5S1 vertebrae. Ito ay nakakaabala sa daloy ng signal pababa sa paa, kaya nararamdaman mo ang sakit manhid o kahit pagkasunog sa binti. Isipin ang sciaticong nerve bilang hose ng hardin. Kapag may sciatica ka, parang may yumayapak sa hose para maayos muli ang daloy ng tubig. Hindi lang natin tinatrato ang lugar sa ibaba, kung saan nahaharangan ang tubig, kailangan nating alisin ang paa na pumipindot sa hose. Kaya ang pagtrato sa lumbar spine hindi lang sa mga sintomas ay susi sa pagpapaginhawa ng sciatica. Ngayon ang pangunahing tanong ay ano ang sanhi ng pagkakapit na ito? Una, may 2 pangunahing sanhi ng sciatica na nakakaapekto sa iba't ibang pangkat ng edad para sa mga 30 hanggang 50 taong gulang. Ang pangunahing sanhi ay madalas disc herniations. Ang magandang balita ay bihira talaga ang disc herniations lalo na kung mahigit 60 ka ngayon. Kung mahigit 60 ang sciatica ay mas malamang dahil sa pagtanda na pagbabago sa spine tulad ng spinal stenosis, degenerative discs, or osteoarthritis. Ang mga pagbabagong ito ay madalas kasing natural ng wrinkles o gray hair. Normal na bahagi ng pagtanda na hindi laging nagdudulot ng sakit, subalit sa ilang kaso ang mga kondisyong ito ay unti-unting lumalala, nagpapakitid sa espasyo kung saan lumalabas ang sciaticong nerve na nagre-resulta sa sakit sa isa o parehong binti. Minsan may kasamang sakit sa likod. Kaya ngayong naiintindihan mo na ang ugat na sanhi ng sciatica sa mahigit 60 tayo ay lumusot sa unang ehersisyo na partikular na tinatarget ang lumbar spine para mabawasan ang pressure at bigyan ka ng agarang ginhawa. Magsimula sa paghiga sa komportableng ibabaw na may unan sa ilalim ng ulo. Ilagay ang paa mo sa upuan, couch edge o stool. Mula rito i-adjust hanggang ang tuhod ay nasa ibabaw ng tiyan na bumubuo. Ng letra Z sa katawan mo susunod ay relax ang spine para natural na mag-flat ang lower back habang hinahayaan ang paa na maging mabigat at relaxed sa ibabaw ng kinaroroonan mo. Maaari kang makaramdam ng ginhawa halos agad, pero maaari kang manatili sa posisyon na ito ng 5 minuto, 10 minuto o kahit 20 minuto. I-adjust kung kinakailangan. Para sa ginhawa ngayon, optional ito, pero maaari ka ring maglagay ng heat pack sa lower back para dagdag ginhawa. Ang dahilan kung bakit gusto ko ang posisyon na ito ay mabisa ito para sa disc-related sciatica at degenerative spine condition, pero para sa mahigit 60 may dagdag na benepisyo. Ito ng pagpapabuti sa pamamaga ng lower leg at sirkulasyon. Dahil ang paa ay nasa ibabaw ng antas ng puso, lalo na kung idaragdag mo ang paggalaw ng ankles pataas pababa. Inire-rekomenda kong gamitin ang posisyon na ito kapag sumasakit ang sciatica, kahit maraming beses sa isang araw dahil mabilis nitong binabawasan ang pressure sa nerves at spinal cord. Ngayong may go-to position ka na para sa mabilis na ginhawa, lumipat tayo sa pangalawang ehersisyo na makakatulong lumikha ng mas maraming espasyo sa lumbar spine joints at higit na mapawi ang pressure sa nerve. Mabilis na paalala kung may bagong manhid sa groin. Hindi makaihi kapag gusto o may kakaibang pagbabago sa bituka o pantog, pumunta sa pinakamalapit na emergency department. Dahil maaaring senyales ito ng cauda equina syndrome o kumpletong nerve compression, bagamat bihira ito. Maaaring lubhang seryoso. Okay, lumipat tayo ehersisyo. Bilang 2 ay mula sa isang mahusay na clinical guideline para sa pag-manage ng sakit sa likod at sciatica. Iminumungkahi ng guideline na para sa sciatica mula sa degenerative spine,
Kondisyon ang susi ay ulit-ulit na lumbar flexion o simpleng pagyuko pasulong na galaw tulad ng nakikita. Pagyuko pasulong ay nagbubukas ng espasyo sa lower back kung saan dumadaan ang nerves. Kaya para sa ehersisyo, bilang 2, magsisimula sa nakaupo na posisyon. Kaya magsimula sa pag-upo sa upuan na ang paa ay bahagyang mas malapad kaysa balikat lumipat pasulong ng kaunti at ilagay ang kamay sa tuhod o hita kung saan natural na mapupunta mula rito. Dahan-dahang islide ang kamay pababa sa binte. Habang yumuyuko pasulong sa lower back at hips pumunta hanggang komportable. At kapag narating ang ibaba, hawakan ang posisyon ng 15 segundo. Habang humihinga ng malalim at palabas, pagkatapos ay dahan-dahang bumalik. Pataas, islide ang kamay, pabalik, at ulitin ito ng 10 beses ang susi kapag yumuyuko pasulong ay hayaang lubusang mag-relax ang likod at leeg sa bawat pag-ulit layunin na pumunta ng kaunti pa pagkatapos ng stretch ang sciatica o leg pain ay dapat unti-unting gumaan o umakyat sa binti. Ito ay tinatawag na centralization at ito ang susi sa mabilis na ginhawa kung lumala ang leg pain. Itigil ang ehersisyo dahil maaring hindi ito angkop para sa'yo. Pero kung nakakatulong mapapansin mo ang mabilis na ginhawa sa leg pain. At kung gayon, inirerekomenda kong gawin ito ng 10 beses na hawak ng 15 segundo, ilang beses sa maghapon para sa spinal stenosis na nakararanas ng nerve pain or tingling sa binti kapag naglalakad mahalaga ang stretch na ito. Inirerekomenda kong gawin ito bago habang o pagkatapos ng lakad ngayon kung may dagdag na mobility at gustong mag-stretch pa narito ang iba pang lumbar flexion galaw na maaari mong subukan. Ang isa ay knees to chest kung saan nakahiga. Sa likod, itaas ang tuhod sa dibdib at gamitin ang kamay para hawakan doon na hawak ng humigit. Kumulang 20 segundo ulit 3 beses kung mas flexible ka. Maaari mong subukan ang child's pose na kilala rin bilang prayer pose simula sa kamay at tuhod. Pagkatapos ay dahan-dahang dalhin ang likod patungo. Sa sakong nararamdaman, ang magandang stretch sa lower back. Mula rito panatilihing pababa ang ulo. I-relax ang leeg at hayaang ma-release ang tensyon sa upper at mid-back. I-extend ang braso pasulong ng kaunti habang inilalapit ang hips sa sakong muli na hawak ng 20 hanggang 30 segundo ulit. 3 beses ngayong nabuksan na natin ang espasyo sa lower back sa unang 2 ehersisyo. Lumipat tayo sa pagpapalakas. Ang susunod na ehersisyo ay pagpapabuti sa stability ng lumbar spine na pinapanatili ang espasyong nilikha, nakahiga sa likod na nakabend ang tuhod at patag ang paa sa sahig o kama. Ilagay ang kamay sa hita. Mula rito ay engage ang abdominal muscles sa pamamagitan ng paghila ng pusod. Pababa sa lupa, isipin ang core muscles na bahagyang mas mahigpit habang nagiging patag ang lower back sa kama. Kung may sakit sa likod, ang maliit na pelvic tilt ay makakapagbigay ginhawa. Mula rito huminga ng malalim at habang humihinga palabas, itaas ang shoulder blades sa lupa. Tumuon sa paggamit ng abdominal muscles para mag-curl pataas sa halip na hilahin sa leeg o dibdib. Pumunta lamang hanggang kaya mo na hawak sandali sa itaas, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba. Habang humihinga ulit para sa 2 set ng 15 pag-ulit kung may sakit sa leeg. Maaari mong ilagay ng gaanang kamay sa likod ng ulo para sa suporta. Pero huwag hilahin sa leeg, siguraduhin mula sa core ang galaw. Pero para sa mas madaling bersyon, maaari mong gawin ang partial crunch na itataas lamang ang ulo at balikat ng bahagya sa lupa. Marahil, 1 pulgada o 2. Pero dapat maramdaman pa rin ito sa core ngayong alam mo na ang mga mahuhusay na ehersisyo na ito. Pag-usapan natin ang hindi dapat gawin kahit may pinakamabuting intensyon. Maaari mong hindi sinasadyang palalain ang sciatica, kaya sa susunod na bahagi, ihahayag ko ang 3 karaniwang pagkakamali na dapat iwasan ngayon. Lahat ng 3 pagkakamali ay nauugnay sa isang susi na konsepto na napag-usapan natin kanina. Para sa mahigit 60 na may sciatica, ang pagyuko pasulong ng trunk o lumbar flexion ay madalas nagbibigay ginhawa. Isipin ito at tuklasin natin ang iwasan. Pagkakamali. Bilang isa ay ang pagpapanatili ng perpektong postura. Ngayon taliwas sa popular na paniniwala. Ang pagtayo ng tuwid na may arched back ay maaaring magpalala ng sciatica sa matatanda. Dahil ang galaw na ito ay kabaligtaran ng lumbar flexion at inilalapit ang mga joints na nagpapakitid sa espasyo sa spinal joints na posibleng makairita sa sciaticong nerve. Sa halip na, ang karaniwang payo na tumayo ng tuwid, inirerekomenda ng guidelines na i-relax ang lower back at postura. Ngayon huwag yumuko ng lubusan. Pero iwasan ang pagpilit ng tuwid na posisyon sa mahabang panahon.
Isa pang tip kapag nanonood ng TV, pumili ng recliner sa halip na umupo sa straight-backed na upuan, pagkakamali bilang 2, ay ang sobra sa paglalakad habang ang paglalakad ay hindi talaga masama at iminumungkahi namin ito sa maraming kaso, ang mahabang panahon ay maaaring makairita sa sciaticong nerve sa lumbar spine. Dahil ang paglalakad ay extension-based na aktibidad, kung nasisiyahan ka sa paglalakad, kumuha ng regular na pahinga para umupo at mag-stretch, lalo na gamit ang ehersisyo bilang 2 na napag-usapan o maaari kang gumamit ng stationary bike o pedal exercise sa couch para sa cardiovascular health sa halip na paglalakad ngayon, kung ang paglalakad lamang ng 5 hanggang 10 minuto ay nagdudulot ng sciatica sakit. Ito ay humahantong sa ating pangatlong karaniwang pagkakamali, na ang pag-iwas sa mobility aids ngayon. Nakita ko na maraming pasyente sa kanilang 60s, 70s at 80s na tumatanggi sa suporta sa paglalakad kabilang ang tungkod o walker. Pero ang totoo ay makakatulong talaga ang mga aids na ito. Mabawasan ang pressure sa lower back at nerves, lalo na kung sciatica mula sa degenerative spine. Kondisyon ngayon, kung may balance issue, isaalang-alang ang walker, lalo na rollator o 4-wheel walker, na may upuan para makapagpahinga at gawin ang sitting stretch. Kung kinakailangan, isa pang madalas kong imungkahi ay gumamit ng cart habang namimili sa grocery para suportahan ang katawan at likod. Ngayong natutunan mo na kung paano mapawi ang nerve pain sa binti mo, maaari ka pa ring magkaroon ng pananakit at paninigas sa joints. Pumunta sa video na ito kung saan ipapakita ko ang tanging 5 ehersisyo na kailangan mo para sa knee pain. Perpekto ang mga ehersisyo na ito para sa mga tao mahigit 5 kita na doon.